From my right side, the affirmative, Brother Jason C. Mantos, former theology student of Seventh-day Adventist and now convert to Catholicism, member of Catholic Crusade Ministry. And my left side, the negative side, Brother Glendale Torreña, Evangelist of Church of God Sanctified. To start the debate, let's welcome the first presenter of this debate is the affirmative side. Let's call on Brother Jason C. Mantos with the theme, Pamatud-an ko ang hugang baboy sa daang tugon nga hinlo na sa bagong tugon sumala sa Biblia. Why giswat ipakaon? Sige ako na lang. Sulti. Lay ko na ko ang tema. Pamatud-an ko ang hugang baboy sa daang tugon nga hinlo na sa bagong tugon o ipakaon sumala sa Biblia. Now, let's welcome Brother Jason C. Mantos to present. Timer starts now. Okay. Mayong buntag ganatong tanan mga higala mga igsoon. Salamat sa iyong pagtambong sa ato ang debate karon nga adlaw. Usa ni siya ka adlaw. Una sa tanan, pasalamatan nako ang akong buhi nga Dios o Ginoo nga mao ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Wa may lain. O pasalamatan nako ang akong mga kaubanan, labi na ang amo ang pinaka-leader gyud sa Oasis of Love, si Tatay Dudong. Kung adunay mga Katoliko nga gusto mo seminar sa Oasis of Love para malig-on ang ilahang espirituhanon o pag-alagad, pagtuo sa Dios, pwede ka mo seminar every year. 4 months na siya mahitabo. So bali karong John mahitabo sa diha sa Ikotek, Cebu. So kung naay gusto mo apel mo seminar, so pwede makaseminar bisag dili Katoliko. So pasalamatan usab nako ang amo ang isa sa mga nag-sponsor sa debate, labi na nag-sponsor usab sa mga expenses, si Sir Riarns, usa sa mga pinakabuutan ug maayo nga membro sa simbahang Katoliko. Ingana ka maayo ang mga membro sa simbahang Katoliko. Next kapitan pa gyud. No, nya naay kasing-kasing sa kining pagsuporta sa pagministeryo, labi na nga ang mga katawhan nga mudipinsa sa kamatuoran nga gitindugan sa simbahang Katoliko, ihag yung gisuportaan. Salamat kay Sir sa imong kasing-kasing. Salamat usab sa amo ang leader sa Catholic Crusade Ministry, si Sir Paul Alima. Sa una, usan din siya kakining panggiitan nga magbubungkag sa simbahang Katoliko, apan karon nahimo na siyang magdidipinsa. Atong palakpakan. Ato usab pasalamatan ang ako mga kaubanan nga mga converted. Now sa dili pa si Father Drone, ang amo ang spiritual advisor. O si Sir G1, wala ba siya diri, pero pasalamatan ang amo ang legal counselor sa amo ang grupo. O si attorney, bisan siya kining busy kay siya, although naaman siya ganiha, busy kay siya, pero musuporta gyud sa kining buhat nga ingani. Usa man ni ka ministry, ay yung rauna nga dili ini ministry ni aron sa pagbungkag o sa pagtudlo sa mga tudlo nga dili mao sumala sa Biblia. Ministry ni siya. Pasalamatan usab nako ang akong mga kaubanan nga mga converted pastor o kining mga converted lay evangelist. Tungod kay nakita nila ang kamatuoran mo na nga ningtindog sila kauban nako sa simbahang Katoliko. Labi na si Bro Stalwart, ako ang mentor ug ako ang teacher sa sugod-sugod pa ko. O si Bro Rusby, pasalamatan nato. O si Brother Amik, pasalamatan usab nato nga kauban mi sa una isdi nahimo na ko kini Katoliko. Tan-awa ra ninyo ang mga ning convert sa pagka-Katoliko, dili basta-basta. Pero ay lang tanawa ang amo ang postura. Kay basin kining mabackslide mo sa among postura, pero tanawan ninyo ang among pagtuo. Kay sumala sa balaang kasulatan ingon diha nga adunay mga tawo nga naay kadasig kainit sa Dios apan dili inubanan sa kahibalo. Unsa man kahibalo? Sa kamatuoran.
Pasalamatan usab namo ang pinaka-supportive yung kaayo nga priest sa Simbahang Katoliko, si Father Darwin, usa ka kining Catholic faith defender. Pasalamatan usab nato ang iyang gipadala nga kining pang live gadget sa pag live, no, makita ni sa worldwide bisag asa man ni, bisan asa pa na sa gawas o diri sulod sa Pilipinas, makita gyud. O niya gipangaluhan ni nilang Brother Jando, kauban na Catholic faith defender. O sila Brother Jared taga unsa ni taga Manila taga Luzon nga niadto gyud diri sa kining Mindanao aron sa pag suporta. No, mana si Pastor si Sir Rian, pastor mo no. Si Sir Rian. Salamat kay sa pagkamaayo, sir. Pasalamatan usad nato ang kining ato ang Catholic faith defender nga president si Sir Kaloy, gikan pagid siya sa kining Diocese of Cebu. Bohol nga ning adto gyud diri unya-unya na apud say debate. No, pangandaman gyud ni sayang kaadbang unya kay basin magbunga-bunga. No, pero wa man ta nag-ingon nga dili siya maka-presentar. No, maka-presentar gihapon, pero ang Simbahang Katoliko ginatawag ni siya sa temperament nga dominant. No, na may sanggwe na ikaw ang uban pa. So ginatawag ni siya dominant doctrine ang Simbahang Katoliko. Unya pasalamatan po nato ang ato mga converted pastor. Mga converted pastor gini siya. Kung uban ito mga converted pastor. Unya pasalamatan po nako ang moderator. Sige rin kung kakitaan sa kining Facebook, maayo gyud mo debate. Pasalamatan natin si Brother Bahinting. O pasalamatan usab nako ang ako ang negative. Pasalamatan nato ang atong mayor unya ang ato ang mga opisyalis nga ning tugot diri sa pag gamay sa debate style sa gamay ra nimong time present the very issue kay maoy atong gipaabot sa mga naminaw. Point of order, moderator, ako ang maning time. Ako'y bahala ani og presentar. Ayaw ko moderator. Okay. Ang ako isip moderator, naay time nimo sa pagpasalamat pero siguro ang punto nga imong mapresenta. Wala sapat. So, okay. To make it clear, short na lang gamay, 10%. Sige, nagnaay negative side po, intereso na lang. Okay. So, pasalamatan ko ang akong kauban nga si Glendale Torinia nga ning adto ra gyud diri sa kining lugar aron magpapildi sa among topiko. Kaya ang among topiko di na magig mapildi. Usaon niya ang moderator's time. Ayaw sa pagsultig negative sa ikas. Imuhang time sa mo ipresentar. Nag-negative na kag-side nga aron magpapildi. Ayaw sa na siya yapil. I-presentar sa ay sa gumi. Dito na sa bangga sa debate. Moderator, isa din sa kung pamaagi nga papresentar. As a moderator, that's not a proper way to present. So, naigamay pasalamat lang. Pasalamat lang din present. O gamay raman ay ako mo pasalamat kay gamay raman akong oras. Tagay ko panahon moderator kay tagaan lagi nako mo o ginay maayo nga referensya. Kaulat lang moderator. Salamat kayo. Napasalamatan ako ang kauban dili man to personal attack. Kay tinuod man nga sa debate na ay mapildi og na ay madaog. So kinsa may madaog karon? So alang-alang ako. Nga naa man ko'y mabasa gyud. Maliban na lang kung kini akong kaatbang dili gyud kabasa. Salamat usab sa kining mga protestante nga naa diri karon nagtan-aw gyud sa atong debate. Salamat kayo. Makita ninyo og matimbang-timbang kung kinsa gayud nagtug-an sa tinuod ug naay lig-on nga referensya og barugana. Onya pila na may time of 8 minutes. Point of order sa ako, Mr. Moderator. Kami appeal ko sa company ha. Pwede na to pahilo mo ng ato ang mga audience nga nagtanaw lang. Pasagdi ninyo ang mga debater nga construct sa iyahang affirmative speech. Kamu relax lang mo, kaya nagtanaw raman mo. Oh, kami bitaw karon sa inyo ha, di kami magsama-sama. Isa pa, kamu dili mo appeal sa Church of God. Sa Seventh Adventist mo. Relax lang mo diyan mga brothers ha. Moderator, please order moderator. Okay. Sa atong iklaro pagayo, parang matunhay siya. Ako na lang hangyoon ang mag-present. Enough na sa pagpasalamat kay
aron katagaan kahigayonan ang ila pong debate Pasalamat sa kayo, Mang Judge. Nana. Kontra. So naa naman koy naay something judging sa imong pasalamat. So dili medyo dili mayo. Kuha na lang adto na isod sa imong debate. Bala na pwede na dito sa Okay, imong magpasalamat, presentation. pero pag Judge, sa... Okay, sige lang. Ay lang sa lagot. Okay? Sige, okay na. Padayon, continue. Kay gamay na lang kag oras. Okay. So ato na lang tugutan nga mo presentar kita. Karon ang atong tema, pamatud-an ko nga ang hugaw nga baboy espesipiko. Kami nga mga Katoliko nagtuo man gyud mi nga ang baboy hugaw gyud na sa karaang testamento o gibawal ngadto sa mga Hudiyo. Ay kung ina nga apel mo sa mga Hudiyo. Ingon na balang kasulatan sa Old Testament nagtuo mi. Apan kining atong tema karon nga sa bag-ong tugon ipakaon na wala diya sa atong kwan bag-ong tugon ang gibutang pag-anana. Bag-ong tugon nga hinlo na ug ipakaon sumala sa bag-ong tugon sa Biblia. Gani nagtuo mi ani kay ang among Dios kabalo mo hinlo sa Biblia. Ambot lang kining akong kaatbang karon kung naa ba siya kining referensya nga mapa bangga niining akong ebidensya. Kung ang among Dios kabalo mahinlo, ambot lang anong kining akong kaatbang, dili kabalo mahinlo ang iyang Dios. Dili siguro gamahanan. No, di man kumusugot nga pare-pareha mig Dios kay dili man ang atong Ginoo ang nagtukod pero dili man ang atong tape. Gani ipakaon ni siya sa bag-ong tugon sumala sa Biblia. Ug kun naa siya babasa litra por litra nga ang Ginoong Dios nag-ingon or ang mga apostoles nag-ingon nga ang baboy hugaw gihapon sa bag-ong tugon ug dili ipakaon ikumpleto niya. Dili niya putol-putolon. No? Kumpletohon niya nga hugaw ug dili ipakaon sumala sa Biblia sugo sa Ginoo pero wa man tay mabasa nga gisugo sa Ginoo. Kay sumala sa kining buhat nga ingon si Santiago nga sulatan nato ang mga hintil nga nakabig sa Dios. Ang mga Hudiyo magud sa una bawal gibukaon apan ang mga Hudiyo nag-ingon nga bawal ipakaon sumala sa ingon sa Ginoo pero di nato maaplikar sa mga hintil kay bag-ong tugon man sa di mga higala mga igsoon nga ang atong higala makapildi o makatabla ni siya kung adunay referensya nga mapakita sa ato. So ang tingog ng ingon buhat kapitulo 10 bersikulo 10 hangtod 15 nag-ingon ang tingog ng ingon Pedro tumindog ka pag-ihaw o kumaon ka unsay sugo sa Dios sumala sa tima usap nga ang Ginoo nag-ingon tumindog ka Pedro pag-ihaw o kumaon ka maliban na lang kung kining atong kaatbang karon iyang kalabanon ang tingog sa atong buhi nga Dios kay kung iyang kalabanon ang tingog sa buhi nga Dios mahibalaan nga sama siya sa buhat kapitulo 5 bersikulo 39 mga kalaban kini sa Ginoo. Pero kay di man siguro ni siya mo ingon nga mo kalaban siya sa Dios or kini mo argue sa Ginoo. Mahita po nga kining atong kaatbang karon muuyon na lang ni sa tema karon. Pero tanaw nato kun usaon niya pag kining pag nigara ni. Pag negatibo ani. Akong basahon sumala sa Biblia kay sumala man ta sa Biblia. Sa bag-ong tugon ako basahon. Ingon dire, but his son grew hungry. While his lands was being prepared, Peter had a vision of his own. Ipakitaan si Pedro pananaw. Ang pangutana, unsa may gipakita ka Pedro ka pananaw? Sumala dire ako basahon, this container tamed with purported animals, creatures that crawl and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vulture. Naay nahisgot diri nga pigs. Unsa may pagsabot sa pigs? Maliban na lang kung kining akong kaatbang karon dili makasabot og word nga pigs. No, kay basin ang iyang hunahuna kining litra or word nga pigs, basin baka ni sa ilaha. Apan masabot man nato nga kining pigs, baboy kini. Ako masahon. This container tamed with purported animals, creatures that crawl and birds and pigs. Nabasa man. Maliban na lang kung maghimo ni sa person nga nag-ingon ang Dios nga walay apil ang pigs. Mahita mo, ganang dungag-dungag di sa Biblia. Ingon rin, get up, Peter, kill it. Kung sa ingon sa Diyos, get up, Peter, kill it. Kung kining akong kaatbang kunta, nag-ingon kang Pedro nga,
tindog Pedro, umiha o kumaon ka, di yun mo tindog si Peter, anak. Pero kay ang dos man ang inyon, alang-alang kontraho ni Pedro. So atong basahon, no way Lord, these Last 3 animals, minutes. ingon dere, no way Lord, these animals are forbidden in the dietary law of the Hebrew scripture. Ning argue gamay si Pedro. Unsay yung argue? Dili ko Ginoo. Kay kini gibawal sa kining dietary law. Pero unsay ingon sa Dios? Mao ni ang tutulan karon. Kay pag dili gali niya batutulan, muuli gyud ni. No? Muuli gyud ni nga naay record nga pili. So ato basahon, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. Unsay ingon sa Dios? Nabasa ba ang tima? Napamatud-an ba ang tima? O nadungog ba sa negatibo ang tima? Yes, nadungog. Kini nga tima, dili magyud ni ako ang tima. Kay Noel Paisunes man nga ilang ipirmahan. Sa ngalan nga akong kauban, opisyal sa ilahang lugar og naay kinahanglan buhaton, so ako ang ni proxy. Pero kini nga tima, dili ni siya kining bag-o or kanang dili ko ignorante ani. Kay sa SDE pa ko ako man puy mo kalaban sa mga Katoliko nga bawal ipakaon ang baboy, hugaw. Pero karon kay Katoliko naman ko naa ang kamatuoran, naa sa Biblia. Unsaon man niya paglungkab karon. Ambot lang kung makalungkab ba ni siya. No, dili na sa kining personal ha. No, dili na sa personal. Kay sa rules of debate, adunay constructive criticism nga mahitabo nga pwede nimo ibato sa kalaban nga makakabitaw makarealize sa bakoy. Bali dai ni akong barugan. Pila na may time mo dito? 2 minutes. No, ayun na, akong balik kong pagbalik. This container tamed with purported animals, creatures that crawl and birds and pigs. Basin mo adto siya sa kwan ba kining Greek. Dili na makalusot ang iyang Greek. Kay ang Greek nagaingon koinos o koinon o akatartos. Pero wa man talagisgot og apil ang Greek. No, pero ato lang lakbitan gamay ba kay basin mo kuan siya. Kay duha man gud ang gisgutan ni Pedro diha. Unya kung mayon ka nga akatartos, no refer na siya sa mga hayop. Apan kining koinos, anything common. Apil ang mga tao niini. Kay ang simbahang Katoliko nagtuo nga ang giingon diha sa balang kasulatan sa buhat 10 ka pananahon, hayop ug tao. Kay ang hayop bao ang nakapahugaw sa tao. Kung dili apilon og hinlo sa Dios ang hayop, no? Magkaon ang tao mahugaw gyud. Apan gihiluan man sa Dios. Ug sa diin nakalimot lang ko sa kining nawala na dala ang Baxter ba. Nga sa diin. Ara, basahan ko. Kay apilon man nato ni sa atong proposisyon. Nga basin magunahuna lang kay basin ipagutana niya ang buhat 10:28 nga tao lang magigisgutan niya. Pag-amot sa 28 seconds. Pag-amot sa 28, tao lang ang gisgutan diha kay nahuman naman dito sa bersikulo 14 hangtod 15 nga hayop og tao. Mabasa na siya. Nga ayon ang Dios sa buhat 10:14 nga kun adunay tao ug hayop nga pagahiluan sa Dios, di na pwede ingnon nga hugaw ug dili binalaan kay ang hayop gihiluan sa Dios para dili mahugaw ang tao. Salamat kayo sa timekeeper. Iwid na nako ang time. Okay, salamat Brother Jason sa imong presentation o karon atong napaminawan ninyo diha ug sa nagtan-aw live ug sa maong presentation doon na tay 10 minutes nga interpolation. So atong ihatag ang panahon sa negative side sa pagpangutana, pagdabo-dabo ug unsaon niya sa pagguba siya na'y mag-igo. Ihatag nato ang panahon sa negative side, Brother Glendale Torinia, Evangelist of Church of God, Sanctified. Timer starts now. Daghang salamat no Mr. Moderator o sa tanang mga audience na to na karon diri. Din ang tema iyang pamatud-an nga ang baboy hinlo na sa bag-ong tugon o pwede nang ipakaon. Karon nangutan ako usa lang ka bersikulo ang iyang gigamit kining buhat 10. Brother Jason Mantos sumala sa buhat 10 unsa man na ang gisulat diha. Literal o symbolikal? Literal. Literal. Kay moingon ba ang Dios nga pag-ihaw kinsa may ihawon ni Pedro?
ay kung ingna nga tao ang ihang ayhawon. Literal gayon kay ingon ang Dios, tumindog ka, Pedro og pag-ihaw. Maliban na lang kung ang pagtindog simbolikal. Literal man yun, ang pagtindog. Sunod na kong pangutana. Kana bang pananahon ang imong pagsabot ana literal o simbolikal? Sumala diya sa kining bersikulo, literal. Literal. Ako Mabasa man pangutana ito. ha, ako lang klarohon. Mabasa, ayun sa pagsapaw mo diritor. Ang point of order mo diritor, may isa sa masapaw. Kaya ako niya, di ko masapaw. May word. Iposan tayo. Na yung extra microphone para nga mapadlong na ko dayon kung na ay kinahanglan mapadlong. Lagay. Iposan na tayo. Iposan na tayo. Kaya dili ko kabila, gigunitan niya ang microphone para ma-regulate na to. Okay ra kanang gamay. Pwede ra basta madungog na to diri. Iposan na tayo. Microphone. Hello, hello. Okay. Okay. Padayon ta. Timekeeper. Okay. Repeat the question. Repeat the question. Okay? Timer start now. Okay. So paliko na ko ako pangutana. Mangutana na lang kog lain. Matod nimo literal. Unsay rason ngano si Pedro naglibog? Kung literal man kaha ang nakasulat sa buhat Jes. Okay. Wa guro di kapalo. Ganun naglibog si Pedro. Moderator's time. Moderator's time. Ayaw pag hatag mo ng attack sa person. So, ang reason lang niya. So, kumbaga yan, pangutana, din qualify. Naglibog si Pedro kay sa Hudiyo nga pagtanaw hugaw. Gipakita sa Dios kaniya limpyo o na nagipasabot sa Dios. Literal man yun. Kay ga, kung imo tanaw na Biblia, nagutom. Unsa may simbolikal sa nagutom? Aga ay na. So, next question. Sunod na kong pangutana. Matod man nimo literal man gyud. No? Literal. Kay literal man si Pedro mikaon ba niini wala? Nikaw. Asa mabasa diha sa Biblia nga mikaon? Mikaon. Ayaw sa pagsapaw. Isa siya 1 minute to answer. To qualify. Yan Okay. to pag nikaon, din qualify. Okay, i-qualify na ko. Mikaon. Kaya ang pagkaon sa mga hintil, apil ang baboy, og si Pedro, ning adto dito sa balay ni Cornelio, og nakigsalo, unsa gi-prepare. Hintil ang nag-prepare, apil ang baboy. Oh, babasa na siya, referensya, apil, wala apil referensya. Now, next question, sige. Sunod na kong pangutana, asa sa kapitulo bersikulo diha na record nga si Pedro mikaon? O baboy nga literal diha sa buhat Jes. Okay. Mawala tayo mga question? Okay, na. Basa. Buhat 11. Sumala dire 11 versikulo 1 hangtod 2. By time Peter and his friend from Joppa returned to Jerusalem, news about outsider accepting God's message had already spread the Lord's emissary and believers there. Some of the circumcised believers didn't welcome Peter. Og sa verse 3, ingon diri sa 13, and there came a voice to him, proclaim, the Lord now is speaking to Peter. Rise, Peter, kill and eat. Literally says in the Greek text, no? Literally, Asa mabasa. o objection sa ko objection. Okay, what is your objection? Akong objection niya, ang akong pangutana diha sa buhat Jes, asa diha sa kapitulo bersikulo dinaa nga mikaon. O nga literal mikaon si Pedro o baboy. Okay, kitagaan ang Categorical question ha. Mabasa dili. mabasa lagi og masabot og i-qualify na to negative.
Kaya nga naman, gitagaan na kag bersikulo, kapitulo 11:1, o gibutang diri sa buhat 10, 12 o 13, nga litera gipakaon sa Dios, o sa bersikulo 11:3, nga nangutana si... Moderator's time. Ang pangutana, very specific. Sayang pangutana nga mabasa ba nga may kaon dito ng baboy. So you are required, according to his question, emayon ka na ay mabasa, but still, reklamo sila kay way na dungo. So you need to present the literal word according to his question. Okay. Okay. Wala ka maglaban na according lang sa iyang question. Kay nag-need siya literal, na mabasa nga baboy nga literal, yawa man sila magkadungo. So, then, again, the question need to for clarification. Continue. I'll give you Point of order, Your Honor. Kaya giingon ako ganiya, yung question kay naaway mabasa, ingon ko, naay mabasa o naay masabot tug i-qualified na to. Ingon ko. Kaya gitagaan naman ako sa bersikulo 12, buhat 11, 1 hangtod 2. Counter objection ka. Buhat 10. So next question. Contradiction siya, ito paminawan. Di na nga kung pangutana man God, kay mingon maka literal na. Nangita ko og litra por litra. Kasi Pedro Mikao sa buhat 10. Naalagi. Naalagi. O sige, basaha. Kay naminaw ang mga audience karon. Naalagi. Palihog, basaha. Okay. Okay, tubag na ko. Naalagi, negative, ingon ang Dios pag iho Pedro og baboy, nadi fix. Og si Pedro ning kaon ingon diri literal. No, ingon niya kill and eat. Literal says in Greek text. Palihog ko, Mr. Moderator, pagbasa. Ang moderator ato pabasahon. Kung mabasa ba yun nato, nga si Pedro Mikaon. Okay. Sumala sa itong rules na ito, basahon yun na ito. Sa moderator mo ay magbasa. Okay, basaha to ako tanan nga. Bersikulo giga. Buhat 10 moderator unya o buhat 11. Og hanto 3. Sa buhat is, Buhat 10 kini. 12 hangtod 14 at 13. O buhat 11. sige, ito basahon niya, maminaw ta mga kaisunan. Pause the time. Buhat, dusi. Dusi no? Buhat 10 12. Unsi. Ano na? This container tin with four-footed animals, creatures that grows and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. Kasi, ano yun? Kinakita man sa bersikulo. Bastante na. Na may nabasa nga pig. Unya, ang pila ang 11 moderator, 11-3, nga nakigsalo si Pedro. Enough na. Kaya ang gipangita, literal man. So, next question. Sunod akong pangutana. Kani ba sa versikulo 13 at katoy pagbalibad ni Pedro? Ay mao ba nay pasabot nimo nga mikaon kanang dili ko Ginoo kay wa pay mga butang bastos ug mahugaw nakasud sa akong ginhawaan. Ayaw Mato pa ni Pedro, dili ko Ginoo. O sa man diha ang mikaon? Okay, ayaw putla negative. Tungod kay si Pedro ang panahon na confuse siya. Ganong ipakita man sa Dios kay hinlo pero sa mga Diyo, hugaw pa. Pero sa 11, akong masahon. Ayaw sa paglipay. Kaya masing kayo. Ibahim sa modern na sabihin. Alang sa hindi madungog tayo ang iyang explanation. Paminaw na to. Continue. Sa ibang Okay. president. Na-confuse siya. Ano man, kay Hudiyo pa man siya. Og sa 11, tanawa, basaha. Why did you violate divine law? Kanang apil ang baboy diha? Why did you violate divine law by associating with outsider and sitting at the table with friend for a meal? O ningkaon? Unsa na yan ang ningkaon? O gibayulit, ingon sa mga pustol, gibayulit ni mo ang balaod, o sa man ang balaod, katong apil ang baboy. O ningkaon si Pedro, gikasampaan gali siya katong ningkaon. Okay, next question. Sunod akong pangutana, kana bang pagbalibad ni Pedro mauna ba na ang pagkaon? Okay. Yes or no? Categorical question. Understand, yan ang i-explain. Lain lang ang question. Yan ang ituman. At kung palibad, yan i-qualify. Ikaw na lang. Sunod ako pangutana. Matod nimo, limpyo na ang baboy diha sa bagong tugon. Kung mabasa nako, litra por litra nga ang baboy hugaw lang gihapon.
dawaton ba nimo imong kapildihan karon? Point of order, moderator. Objection, Your Honor. So what is your objection? Sumala sa kong ingon ganiya, dili niya putlon. Ang Counter baboy, objection. hugaw na og dili ipakaon. Ana iyang basahon. Kay ingon ako ganiha, nga dili niya putlon. Ayaw ipaputol, Mr. Moderator. Kaya ang atong tima, wala ni naputol. Wala ni naputol. Okay. Counter ko. Sige. Akong imuhang pangutwan nimo ba? Kung mabasa nako, kay matod man nimo sa bagong tugon limpyo na. Kung mabasa nako objection. diya sa bagong tugon, Objection, Moderator. wala pa ko nahuman. Sa mahuman sa mama sa iyo. The objection, Moderator, kay sa atong rules, Mahuman na sa gamay sa no challenge question. No challenge kay ingon, mabasa. Challenge man na. Kay kung ako mo challenge sa ninyo. Magkabunga-bunga gini. Okay. Sunod na ko pangutana kay kung di ka mo dawat sa challenge. Pwede Wala lagi challenge. Sige lang. Okay, wala challenge question. Sunod na kong pangutana. Ha? Sumala sa buhat Jis, i-premise na ko ni Simo ha. Nag-ingon din niya nga ang kahulugan sa buhat Jis, sumala diri ingon ang relihiyon nga Hudiyo naglangkop sa tibuok at kutay sa pagdili. Alang sa magtotoo, alang sa kalainan, sa limpyo o mananap ingon pananglitan katong mikaon o dili limpyo o dili mukaon sa samang mga balaod gihatag pud sa katawhan sa Dios. Hudiyo. So say pangutana. Akong pangutana, matod man diri nga miingon diri sa footnote nga ang maong pananaw ni Pedro naglangkop totally sa relasyon sa Hudiyo ug sa mga Hentil. Pag-ingon ni sa pananaw mingon nga dili mo nganlan og bastos ug mahugaw ang mga tao, no? Ang Hudiyo. Moderator, tagaan ako siya og time nga mangutana balik kay kalison man og pangutana. Sige, nakalison na gid siya. Sa pag-mention pa lang niya. Lison man ito. Ato dire na time na siya. So no need to ask something to additional time kay time na. Question. Okay. Natapos ang interpolation from the negative. Kita na yung mag-ego. Kanya ito lang di kayan nga dili ito makabuhi kay dito yan ba niya ito ang ginamit. So parang bugnaw, parang marang example to sa naminaw throughout the world. Okay? So naman ang 10 minutes negative or interpolation from the negative. So atong ihatag usab ang panahon sa negative side sa iyang pagguba sa presentation sa negative side sa affirmative side. Brother Glendon Torino for the negative side speech, Evangelist of Church of God Sanctified. Timers starts now. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator. Din natapos ang iyamong mga pangutana og tubag. Din ang iyang tema, iyang pamatud-an nga ang baboy limpyo na diha sa bag-ong tugon. Apan iya gayud kining gipangusog nga kining maong pananawon literal gayud kini. Apan nalibog ko mga igala ngano nganlan man niya literal ni nga damgo ra man ni. No? Ngani si Pedro gipalipad pa. Miingon nga dili ko Ginoo kay wala pay mga butang bastos ug mahugaw nakasuot sa akong baba. Og imong tiwason og basa ang bersikulo 28 nag-ingon dire. 28. Si Pedro miingon kanila naibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon pagduaw o pakiksandurot sa dili Hudiyo apan ang Dios nagpadayag nga dili na ko isipon nga mahugaw ang mga butang gihinluan. Unsa ang butang gihinluan? Tali sa relasyon sa Hudiyo o sa mga Hentil. Ngano man, kay kini si Cornelio, usa ka Romano, gipadal-an siya mensahe sa Dios, nga paminsahian. Unya si Pedro, usa ka Hudiyo. Kay ang balaod sa Hudiyo kaniadto mga igalag igsoon, palikayon sila sa mga dili Hudiyo. No? Mao na nga ang iyang gibasa nga bersikulo nga miingon nga ipakaon na ang baboy ang pag-agni ni Pedro
sa pagkaon apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo kay wala pay mga butang bastos ug mahugaw nakasud sa kong ginhawaan. Mao na mga igalag igsoon nga ang iyang pagpamatuod nagbase lang siya sa usa ka bersikulo apan pakyas mga higala kay dili kini literal. Simbolikal kini tungod kay damgo lang. Pananawon naghuna-huna pagani si Pedro ug unsay kahulugan apan ang akong kaatbang nahibalo na dayon siya. Nya matod pa niya nga gihinluan ang baboy unsa may giingon dinhaa sa kung nahinluan ba gyud tinuod ang baboy. Wala mahinlui kay ang gihinluan sa Dios sumala sa Hebrewhanon 10 bersikulo 10 ang tao nga nahugawan sa sala dili kay ang baboy mo'y gihinluan kay sumala sa Job 14:4 walay butang makapalimpyo gikan sa hugaw nga butang kay kung hugaw di na malimpyuhan apan kung nahugawan maunay pwedeng malimpyuhan. Una ka kinahanglan ayuho na to pagbasa o pagsabot mga higalag igsoon kay matod man niya nga kining wa na gilimpyuhan na gyud di siya modawat sa akong challenge kay wala may challenge question pero mabasa nako nga diha sa bagong tugon ang baboy hugaw lang gyapon no si Kristo nag-ingon Marcos 5:11 atong basahon dire kung di ba gyud mabasa kay kung makig-challenge pa lang siya wala na pildi na since the Gerasenes were not Jewish. Dili kini sila mga Hudiyo who considered pig to be unclean. Dili ba bisan dili sila Hudiyo apan giilag gihapon nila ang baboy nga hugaw. Kaklaro ana imo pang tuison ang bibasa siya dinha sa buhat pero wa niya basaha ang Marcos. Nausa o man nimo nga ang sa buhat simbolikal apan kining sa Marcos 5 literal kinsa may imong tuhan diha kanang simbolikal o literal ngani si Pedro naglibog pagani siya kun unsay kahulugan kay kung apel pa lang ang referensya wala na naghay referensya nga makapamatuod nga dunay mga pari nagtudlo nga ang baboy hugaw gyud hangtod sa bagong tugon. Mabasa na to litra por litra unya matod pa niya nga ang baboy kuno gilimpyuhan sa Dios. Way mabasa na ang baboy literal gilimpyuhan oy. Kundili simbolikal lang na siya. Di pa nag-ingnan. Ngano man kay ang simbolikal sa hayop nagsimbolo na sa tao. Sama kang Kristo gisimbolo sa karniro. Pero dili karniro nga hayop kundi tao, dili hayop si Kristo. Mao na nga kinahanglan nga atong tugkaron og unsay kamatuoran. Ngani ang giingon dinhi sa Kristohanong katilingban. Nga nag-ingon dinhi ang hupad kini sa buhat jis. Kay kinahanglan mata do na tay kanang usay pakahulugan niini. Kay kini simbolikal man dili man literal. Ang Hudiyo naglangkob sa tibuok kutay sa mga dili alang sa mga magtotoo. Naimutang kini kalainan tali sa limpyo sa mananap. Ang Hudiyo kuno gigpakasama sa mananap nga mahugaw. Unya ang dili mukaon sa samang balaod gihatag pod sa katawhan. Sa Hudiyo dili makasalo sa dili Hudiyo. Pusa ang pananaw ni Pedro nakahulugan nga dili na panganganlan og bastos og mahugaw ang mga gilimpyuhan sa Dios. Ang tao di ay dili ang hayop. Kaklaro ana unya ingno niya nga ang hayop gilimpyuhan. Ang gibasa niya ang pag-agdala nga tindog Pedro ihaw og kaon pero wa niya basaha ang tubag ni Pedro. Dili ko Ginoo wala pay mga butang bastos og mahugaw nakasud sa akong ginhawaan. Una nga kining akong kaatbang ato pag yuning dugangan
dugangan pagyod nato kay iyahamang yung iyaman yung giko pa tuo gayud diri karon nga ang baboy limpyo na lagi gilimpyohan na. Mabasa gihapon ako kinisa mabasa na to ni sa Marcos City. Kung tinuod bagyod nga ang baboy limpyo na sa bagong tugon, yaha usa lang ka bersikulo pero dili pagyod literal, simbolikal pagyod. Mao na nga ato ning tugbangan ang iyang mga bersikulo nga gigamit karon kung makalusot bagyod ni siya. Marcos City. Roma. Kay aron dili ta masayop ang atong pagpanabot mga higalag igsoon. Kay bisan pa ang iyahang gipamatuod nga miingon siya nga limpyo na ang baboy dili makalusot mga higalag igsoon. Kay ang balaod sa Dios nagapabilin gayud na sa walay katapusan kay pamahayag ni Kristo diya sa Mateo 5:17 ako miaris kalibutan dili aros pagbungkag sa kasuguan kundi aron sa pagtuma niini bisan pa ang mga basahon sa mga propeta magapadayon gayud na. Ang Isaiah 66 versikulo 17 ang nagkaon sa unod sa baboy mabahinan sa linaw kalayo nag-ingon si Jehova na unsaon man nato na pagsupak mga higala nga klaro man gyud kay na mao na nga ang iyang gipamatuod usa ka bersikulo tugbangan ako ni og daghang mga bersikulo aron nga mapildi gyud siya. Mao man ni ato ang pamaturan man ni ato ang gikuan diri Mo na nga kay kung ingon siya nga wala nay hugaw diha sa bagong tugon. Pakya siya. Kay ang iyang gibasa buhat jis sa maong ra gihapon nga Biblia pagbasahon nimo dito sa Marcos 5 bersikulo 11 hugaw ang baboy bisan sa mga dili Hudiyo. Matod niya Hudiyo ra ang gidid-an ana iya na nang hunahon iyang panabot pero ang Biblia gyud nagtudlo gyud nga hugaw gyud ang baboy mga higala hangtod panahon sa mga Kristohanon. Mao na nga atong dugangan ang ato ang pagpalutahon diri mga higala Marcos City. Kung unsay giingon diri kung tinuod bagyod nga hugaw pa limpyo na nagingon dire ang baboy brad paminaw brada Marcos City ang baboy og kuniho giisip nga hugaw og dili makaon. So Marcos City sinulat ni Cardinal Vidal Kristohanong Katilingban Catholic Bible gyapon dili niya among Bible nung sao man nato na makalusot ka ng imong usa ka bersikulo nga usa nabasa na ko litra por litra ang baboy ug kuneho hugaw ug dili makaon. Unsaon man nimo paglusot ani mga higala? Sige daw, tagay daw ni hubad ni nga inyo naman yun mismo pari nagsulat niini. Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Marcos City. Cardinal Vidal, malikon ako ha. Nag-ingon, ang baboy o kuniho giisip nga hugaw dili makaon. Sama na. Sao man na nimo pag sumpak ni anak. So klaro tayo na ang gilimpyuhan ni Kristo dili di ayang baboy kundi ang tao. Kay nahugawan ang tao pinaagi sa sala. Dili kay ang hugaw ang gilimpyo kundi ang nahugawan. Mao na mga higala. Mao na nga kung atong basahon ang Hebrewanon 10 bersikulo 10 nahiluan kita sa dugo ni Kristo tao. Kunya diri pod sa Pedro 21 nag-anto si Kristo tungod kanato alang sa tao dili alang sa baboy. Diya pa ato pa yun yung dugangan dirita sa dugang pagpamatuod na po nato sa bagong tugon ng Yapon
Di lang sa ko sa amupo ko sa unang testament kay ari man siya sa bagong tugon. Oh. Atong mabasa diri sa 2 Pedro versikulo 22. Ha? Atong mga mibiya gikan sa kamatuoran. Gikan sa kamatuoran daw. Ang nahitabo kanila sama sila sa panultihon nga ang baboy human ligua mulunang og balik sa lapok. Og ang iro human siya musuka mo balik sa iyang kinaon. Mao na nga ang taong nahibalo na nga ang baboy hugaw, sama po siya kahugaw sa baboy. Pagkaklaro na lang anak mga higalang igsuon. Mao na nga bisag asa siya mudagan diring dapita sa bagong tugon dili makalusot ang iyang buhat Jess tungod kay dili kana literal. Naglibog pa gani si Pedro ug unsay kahulugan, naghuna-huna pa siya pero iya nang gisabot nga ang baboy mao na to'y pasabot nga ipakaon kay napasa daw niyang mga baboy. Natural kay ang gipakita dito mga hugaw man to. Mga mahugaw pero dili simbolo sa baboy, kundi simbolo kadto sa tao nga nahugawan sa sala. Unya gihatagag hubad ni Cardinal Vidal aron di ka maglibog Brother Jason Mantos nga ang kadtong panan-awon di ay nagpresentar to tali sa relasyon sa Hudiyo ug mga Hentil nga kaniadto ang mga dili Hudiyo tinganlag mga mahugaw. Pero pag-abot ni Kristo, gipadayag niya pinaagis panan-aw ni Pedro nga dili na di ay nganla natog hugaw katong mga Hentil. Oh na nga mas mutuo ko sa inyong pari kaysa nimo. Sa umanato na wa jud kay dag-anan niini. Baka nga muuli ko kapila. Pero ang akong kaatbang maayo sa debate, pero karon pa gyud ni mapilde. Bilib ko ani mga igala. So, dining kabuntagon. Kayag kaayo ang kamaturan. No? Kayag kayo ang kamaturan. Pinaagi sa balaang kasulatan. Kay klaro kaayo nga ang giingon diha sa balaang kasulatan kay giingon man niya nga dili mabasa o kanang ang baboy kuno hugaw limpyo na. Pamatuod yun niya, limpyo na. Pero daghan ko mga ebidensya nga hugaw lang gihapon o dili ipakaon. Bisan ang mga pari nagtudlo niya anak mga igala. Usa, klaro, atong dugangan. Nganong muingon man ta nga dili malimpyuhan ang baboy? Tungod kay aduna siya kinaiya niya nga hugaw na siyang daan bisan wala pa ang balaod panahon ni Moises, hugaw na siyang daan sumala sa Genesis 7 versikulo 2 nga sa dihang gilulupan ng kalibutan nagsugo ang Dios kang Noe nga kadtong mga mahugaw duha ka pares isakay kung limpyo pito ka pares. Daghang salamat Mr. Moderator o daghang salamat sa mga tungkochins karon. Okay. Salamat sa presentation. Kitang niya karon nakadungog ug kamong nagtan-aw live nakakita ug nakadungog. Sa mao nga kita'y mag-igo na sakto ba o di. Pero ato ning maila ug sakto kung ana to may naay pangutana nga kung sa yun klase sa pangutana basi makahimo di sakto. Ka mahino makapahimo sakto. Kuharay lusutan So mao karon ato ta sa interpolation coming from the affirmative to the negative. 10 minutes interpolation coming from the affirmative Brother Jason C. Mantos to Brother Glendale Torinia. Timer start now. Okay, unang pangutana kay gigamit man nimo ni among Biblia nga ang author kuno si Cardinal Vidal. Nagsulat kuno pangutana. Nasayon ba ka og imo bang dawaton nga kanang imong gimension diha nga footnote wala naming sunod si Kristo? Imo bang dawaton nga wa ka masayon nini? Sayop imong pagsabot mga igsoon. Objection. Si Kristo wa mo Objection. wa mo sunod. Objection ay kategorikal bisag dili yes or no dawaton ba o dili? Kategorikal man na. Iyang tubagon.
Okay. Nasayod ba siya? Wala. Nga ang iyang gikot nga putnot, wala man ni sunod ni Kristo, wala na ni sunod ni Kristo, kanang pag-ila sa mga Hudiyo. Wala na hugaw nga mga So binuhat sa patod Diyos. yun ako na mga imong pagsabot. Kay kung tinuod pa nga wala to man si Kristo, wala ta siya magsulat diha nga hugaw ang Moderator's bago. time, moderator's time. Sige. Categorical yung question. Nganong gidawat ako, moderator's time sa. Sige. Nganong gidawat na ako ngayang ang iyahang oras siya og misleading question pero dili kay libro mangod nila ang gigamit nimo busa. Gidawat na ako. Objection So, ko pa. So, mao ni nga categorical pa siya, categorical. Sige. So, ang kinahanglan siya categorical answer. So, para mahinumduman ni mo repeat yung question para mahinumduman. Okay. Kanang imo gikot nga putnot nga naay baboy o kuneho. Nasayon ba ka nga ang kanang putnot sumpay ni ana apan si Jesus wala man na misunod ni ini nasayod ka wala. Dawaton ba o dili? Walay biunuhat nga mga hugaw ang Dios. Kung tinuod pa nga wala ang misunod si Kristo, wala tayo mabasa. Moderator's time. Ang iyahang categorical, nasayod ka ba o wala? Kung nasayod, qualify. Kung wala masayod, din qualify. Okay? Ang pangutanan, nasayod ka Sige, ba o balik ka wala? pangutana, balik ka. Balikan na lang tika, balikan na lang ako ni siya kay balikan ako. Kini bang imong gigamit nga The Voice Bible nga ingon ka nga giingnan ang mga Hudiyo ug Hintil. Inaduhog man ako ganiha. Imo bang ang kunon karon nga imong giputol? Nasayod ka ba? O ito imuhang ganiyang original. Dili, balikan ako sa unya kay di man sa butubag. Ibalik naman ang pangutanan. I-require man yan. Sige, balikon ako. Ayaw mo sa pangutanan. Okay, nasayod ba ka nga kining imong gikot nga putnot nga imong giputol? Nasayod ba ka nga si Kristo wala ming sunod ni anang mga Hudiyo kay ang Hudiyo sula naghimo nga hugaw? Nasayod ba ka? Dawaton ba nimo o dili? Wala. Inuta naman ka nga nasayod ba ko o wala? Sige, wala. Basaha diha. Okay. Kay wa man ka nasayod basahon ako. Apan si Jesus wala misunod niini. Alang niya walay binuhat sa Dios nga hugaw. Karon kay imo mang gigamit o gipamatuod. Karon dawaton nimo nga wala gyud sunod si Kristo anang mga pag-ila. Objection sa Ang gamit. Ang iyang pangutana sa voice pero tuwa siya mibasa sa Dili gibalik man. Gipabalik man. Sige. Sige, sunod pangutana. Sunod pangutana. Tupag ko niya akong pangutana mo direktor. Mana. Dito ba siya kanya wala? So, Sunod na pangutana. object. So, unsay imong objection? Okay. Ang akong objection kanina God, ang iyang gibasa iyang pangutana voice Bible pero tuwa siya mibasa sa Kristohan ng Katilingban. Kuya, order mo direktor, anak ko nga, balikan ako siya, pero ipabalik pa diri sa kwan, Kristohanong Katilingban, ning balik ko. O niya akong gipangutana, nga nasayod ba ka? Okay, atong i-kone. Unsang libro ha ang imong gipangayo ganiha nga imong gigamit? Voice Bible. Kaya mo na iyang gipangutana kanina. Giusod niya yung pangutana. Kristohanong Katilingban. So gigamit nimo ni ganiha. O Gigamit. So apil ni sa ilang gamiton kay gigamit ako nimo. Apil. Sige. Apil ni nga gamiton. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, kay ingon man ka nga wa ka nasayod. Dawaton na nimo karon nga wa gyud ka nasayod sa imong gigamit nga putno. Okay. Akong dawaton ba, dili na ko madawat nga naman. Wa man kay mabasa din haa nga duna mingon nga si Kristo mikaon pud og baboy. Oh, wa man kay mabasa diha. Oh, basa diha. Ug mabasa ba nimo diha nga si Kristo mikaon pud og baboy. Oh. Last nga question, ay dili. Next question. Kay nadungog naman nimo karon. Kay imo man ning gigamit nga putnot unsa may nakabutang dire? Si Kristo ning sunod pa sa giila sa mga Hudiyo o wa na ming sunod kay nag-ila siya nga wala na binuhat ang Dios nga hugaw. Ang akong gipamatuod hugaw ang baboy. Wa ko magpamatuod nga si Kristo misunod ba o wala. Objection. Moderator's time. Ang pangutana related sa Oh. ay kaon mo ni ang isudan. Kaon. So tubagon mo iyang pangutana, ikaw na bahala ang pag-qualify. Repeat your question. Okay, repeat question. Ingon, sumala sa imong nadungog karon. Imo bang dawaton nga si Kristo wala naming sunod sa pag-ila sa mga Hudiyo kay ang iyang gihuna-huna nga wala na gibuhat ang Dios nga hugaw? Imo bang dawaton kay imo man gikuan gigamit? Dawaton gyud mo ni. Imo bang dawaton? Sa may pangutana.
Imo bang dawaton kay gamit pa Ako nimo. pangutana, ako bang dawaton? Di Oh. na ko dawaton, wa man kay mabasa na si Kristo hikaon og baboy. Next question di kanay nimo. Tinuod na si Kristo wa mo tuman, mabasa unta nimo dang hikaon si Kristo baboy. Inabot kay 1 minute. Oh, ano na nga. Kailangan imo po ng pamatud-an. Kaya ang imo pagpamatuod man, pamatud nga hikaon si Kristo baboy kay ano man kadina nga wa mo tuman si Kristo. Oh, sige, pamatud daw. Next question. Kay makita mo yung litra por litra ganiya. Tagay kog litra por litra nga si Kristo. Gibalik ako. Si Kristo nag-ingon nga dili gihapon ipakaon ang baboy ug hugaw. Aw na. Okay. Gibasa na nato. Basa. Oh. Dili ipakaon ha ingon ni Kristo. Marcos City. Ang baboy hugaw bisan sa pili. Hugaw gani, alam mo man ipakaon yung hugaw. Objection, moderator. Ingon si Kristo po nga kaon mo hugaw. Moderator sa moderator. Yang pangutan na ipabasa. Dili memorization. Ipabasa. Nga nag-ingon si Kristo dili ipakaon ang baboy. Last 3 minutes, no? Ang yang i-require, basa. Okay, ako pasahon ha. Si Kristo gaingon Oh, ayaw paminaw. sugot nga dili si Kristo. Marcos 5, versikulo 11. Oh, ang Kristo ni suwat ha. Since Gerasenes were not Jews, dili Hudiyo, who considered pig to be unclean. So hugaw, kaya ang hugaw, wala pa. Objection, moderator. Ano, nabasa na. Hugaw, tigil siya. Objection. What is your Objection, moderator. Klaro kayo ang pangutana nga ay Jesus. Wala ba dire? Jesus nag-ingon nga ba dili ipakaon ang baboy ug hugaw ipabasa niya. Una ba Jesus? Nabasa na ako, nabasa di lang ka mudawat. Di lang ka mudawat, sunod pa ko na. Objection, moderator. Ayaw pagbuot sa kong tubag. Kamay sa. Ibalik ang imong objection kato ma-clarify pag ayo ang magpapagyo. Okay. Karon moderator nangita sa nakog litra por litra. Ako mangita po kunig litra por litra. Asa man mabasa sa Biblia nga ingon si Jesus. Question man na, what is your objection? Objection lagi nako nga Question naman to. ingon man niya nga naa siya mabasa nga Jesus. Ah. Karon sa pagpaminaw na ko, wa man yun nabasa sa Marcos 7:11, wa ay 5:11, wa ay nabasa. Ipaingon sa iya nga na ay Jesus. Ang paligo na sad nako, aron ko di makasabot kadugayan. Marcos 5 versikulo 11. Jesus na? Since the Gerasenes were not Jews, who considered pig to be unclean. Asa mang Jesus ana? Nabasa na nako nga nagsulat si Jesus na ang baboy hugaw. Moderator style. Kamay lang po klarohon kay dili ang manluluwas kay nagsuwat na ha. Marcos. Karon gi-require niya sa imong pangutana. Ang tagaan kay gi-require sa pangutana. Nabasa yun si Jesus. Ang opinion. Okay. So, kay nag-require mo sa mabasa nga si Jesus ang nag-ingon sa imong gibasa. Nabasa ba nga si Jesus mo yung nag-ingon? Okay, So, kung o sige, tubag na ko. 1 minute more. Tubag ko na ko, tubag. Kay apit ng oras. Pwede po din moderator, wala man gi-stop ang time moderator, nahulot ang akong time moderator. Excuse me, moderator. Kaya na pag i-post na pag Egyptian. Kay base sa rules mga igsonan, kung mag-object, point of order, stop the time gina siya. 2 minutes lang, 2 minutes. Gusto nga 2 minutes. Okay. I-add 2 minutes kayo. Okay. Basta ini-object, i-push na yun. Ayun ang paggawa sa moderator. Okay. Automatic, basta mag-object, i-push na yun. Pasensyahin lang yun kay isulit man ako ng panahon. Isa agad nagsulit is niya. May napiling 1 minute, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang, kaya na may napiling 1 minute. Okay. Okay. Go! Okay, next question. Di ano na to na. Sumala sa akong mabasa, akong basahon, premise. Ingon dire nga these continue to be reported animals, creatures that crawl, birds and pigs, lizards, snakes, frogs, and stoats, and vulture. Pagutana. Kining gimension dire nga pigs, baboy. Pag-abot pa sa 15, giingon ba gihapon nga mahugaw o hinlo? Pag-abot sa 15. Mabasa, si Pedro niingon, dili ko Ginoo, kay wa pay butang bastos o Objection. mahugaw. Oh, gitubag na ni Pedro, Objection. gitubag na ni Pedro.
Objection. Siya objection. What is your objection? Klaro ang ako pangutana, moderator, nga kining akong na-mention nga pigs, baboy, pag abot ba sa 15 nga bersikulo, giingon ba gihapon nga hugaw o giingon nga hinlo? Mo na. Wala yung objection. Okay, continue. Tubagon. Matod pa ni Pedro, dili ko Ginoo kay hugaw na. Objection, moderator. Sa 15, moderator. Ikaw, moderator. Malibad si Pedro na unsa. Dili, i-qualify pag-ayo ang imong tubag. I-qualify. Yes or no? niya? Gibasa ni mo 15 pero wa ni mo pasang 14. Agi sa Ayaw ko 14. tudloin negative. Agi sa 14. Ayaw ka na og Okay. 15. Sunod po ta na. Categorical mangod ba ang iyang pangutana? I-qualify lang. Kapag lang siya categorical. Dili, tama. Kaya qualify. Okay, balik ko na to. I-post. Okay, ibalik ang pangutana para maklaro. Aligang pangutan na. Nimo. Balik ko na ko. Kay na-mention man ako ang tulong nga pigs. Pag-abot ba sa 15, ingon ang Dios nga hugaw gihapon o hinlo? O tubagon. Si Pedro may balibad. Dili ko Ginoo kay wa pa. Objection, moderator. First time. Sa Categorical. 15 ako pangutana. Isa pa, Brad. Ang pangutana very categorical. So, tubagon sa nimo agad sa iyang categorical question. Huwag man nimo itubag categorical eh. Verse Categorical. 15. Debate man ni. Di ko niya pwede kung ang sa ko ba. Tubagon ani ya diha dili kay. Excuse me. Muwasan ka niya palasis nga pangutan na. Hello, Jata. Moderator's time. Natay role nga sundon. Natay role nga sundon. If the question is categorical, you have to answer categorically. So, iya mong ipangayo na pag-abot sa verse 15, unsa iyang pangutan na mo, tingin tubagon. And confine. Tubagon na po, tubagon. O sige, balik ang pangutan na kaya maklaro. Balik ko na ko ang pangutana kay na-mention na ako nga pigs, baboy. Pag-abot ba sa versikulo 15, ingon ang Dios nga hugaw gihapon o hinlo na? Sa 15, wala mabasa. Way mabasa nga ngayon diha nga Tubagasa. Understood. Ayan tubag. itubag na nako. Ang wala mabasa, wala mag-ingon. Wala mag-ingon. Understood. No, wala mag-ingon. Ano nga mag-ingon? Tungod kay si Pedro may balibad gani. Nga dili ko Ginoo kay wa pay putang bastos og mahugaw. Nakasud sa ginawa. No lang tubag nas 14. Sunod pa utana. Okay. Next question. Kaingon man ka nga walay mabasa. Karon akong basahon. If God calls something permissible unclean, kay God naman ang nag-ingon, namakak ba ang Dios? Namakak wala. Naas 14 ang tubag lagi. Namakak ba wala? Ipatubag. Objection, moderator. Moderator's time. Ang imong pangutan na i-cite ang verse. Kaya gamit ka God. I-cite ang verse na yung question. Okay. Balik ang pangutan na with citing the verse. Okay, balik ko na ko para makadungog yun. Karon, ingon dire, ingon man ka nga walay mabasa. Unsa na text? Versikulo 15, if God calls something permissible unclean, you must not call it forbidden and dirty. Pangutana. Kay ingon man ang Dios, ingon ang bersikulo, God calls clean. Namakak ba ang Dios? Yes or no? Tubag. Wala mamakak ang pasabot mo ipaka. Ngano man? Tungod kay Kamay lang. gibalik gani na sa langit. Wala wata. Ayaw sa muglipay din ha. Inyong isaligan usa ka bersikulo ako daghan. Sunod. Next question. Next question. Last question. Last question. Last answer. Say, last question, last answer. We have 49 seconds. Okay, last question. Sumala sa itong tema, pamatudan ko nga si Pedro, ang baboy, sa bagong tungkol ihinlo na og ipakaon. Sumala sa bersikulo sa buhat 10, bersikulo 12 hangtod 13. Gidid-an ba si Pedro sa pagpaihaw? Yes, o pagkaon? Yes or no? Gisugo siya pa ihaw. Yes or no? Pero si Pedro Moderators balibad. tayo. Moderators tayo. Sige. Ang question categorical need answer categorical answer.
Masugo lagi. Gito na ako. Masugo lagi. Pero, sige lang. Ko nung pangutay na, para maklaro. Masugo siya, pero dili mo ipasabot kay simbolikal na. Next question. Balik ko na ako moderator. Moderators time sa kamay. Para maklaro ni. Nagsabot na na sa role, basta categorical question, kunya related sa tema, tubagon sa nimo, ikaw nang bahala pag-qualify. Repeat your question. Balik ang pangutana. Okay. Balik og last nga question. Sumala diri sa atong tema nga ang baboy hinlo nga gipakaon sa New Testament sumala sa buhat 10 12 hangtod 13. Gidid-an ba sa Dios sa pagpaihaw ug pagpakaon? Yes or no? Okay, yes or no? Yes. Pero dili ka na mo ipasabot nga paihawon o mananap. Tungod kay simbolikal ka na. Gani, ibalik pa na ngadto sa langit. Wa gani nagibutang siyota. Damgo na. O na nga ayaw pagdampan. Tuog damgo. Ayaw pag-assume ang damgo. On your dreams. Time ta. Nindot kayo no? So mga kaigsunan, wala pa mahuman, kaya pa'y summary. Yes, natay summary. 5 minutes. Yes, 5 minutes. Ang una na musulti ang negative sign. Brother Glendale Torinya, Evangelist of Church of God, Sanctified. Timer, start for 5 minutes. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator sa atong mga audience. Daghang salamat. Din ang tema nga iyang ipabarog nga limpyo na ang baboy sa bagong tugon. Medyo bagsak sa tema mga higalang igsoon. Nga naman, nagbasis iya sa buhat Jis nga usa lang ka pananaw, usa lang kadamgo. Si Pedro gani libalibad wa mo kaon iyang gibutang-butangan may kaon. Wala nga klaro kaayo nga ang iya hadi ay pamagpagpamatuod karon. Pamatud-an sumala siyang huna-huna dili pamatud-an sumalas bala ang kasulatan. So, siya kaon pwede ra. Apan ang tao sa Dios dili gyud pwede mukaon kay hugaw. Klaro ano? Ang inyong pari na mismo nagsulat nga ang baboy o ang kunihugaw unya diri sa Marcos 5 versikulo 11. Bisan ang dili Hudiyo ug ang Hudiyo giinag-ila gyud nga ang baboy hugaw litra por litra. Una nga ang iyang pagpamatuod sa usa ka bersikulo di gyud na makapilde sa daghan akong bersikulo mga higala igsoon. Balikon ako. Sumala sa gisulat dinhi sa ilahang Biblia nga iyahang ipamatuod man gyud nga ang baboy limpyo na. Mabasa man gyud nako ang Marcos 7 nga nag-ingon dinhi nga ang baboy ug ang kuniho giisip nga hugaw ug dili makaon. Sila kaon. Klaro ana unya iyang ipamugos kay pagkaon sa pagungtugon unsaon man niya paglaog. Ang akong kaatbang maayo sa debate karon lang napilde. Klaro kayo, no? Kay ang balaang kasulatan nagtudlo gyud. No? Nagtudlo gyud sa katawhan sa pagdili niini. Unya mangita siya og bersikulo nga si Kristo nagsugo. Ang kasuguan dili gikan ni Kristo. Gikan sa Dios. Gikan sa Dios ang kasuguan mo nang ayaw pangitaa si Kristo may hatag pagbagong kasuguan. Kaya ang kasuguan humana sulat sa batakan sa balaod dili na pwede i-declare na pod nga moingon o natay bagong balaod. Kaya ang Mateo 5 bersikulo 17 miingon si Kristo ako miari sa kalibutan dili aron pagbuntag sa kasuguan. Miari ako aron pagtuman. Bisan sa mga basahon sa mga propeta walay pagkasayloan. Unya unsa may ingon sa Isaiah 66. 17. Din sa katong nagunod kaon sa udod sa baboy. Bahibahinan sa linaw kalayo. O sige, pwede ka mukaog baboy kay makaon na para ninyo. Pero dunay silot nagpaabot nimo. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Una nga, muingon ka nga Hudiyo ray gihatag ang kasuguan. Dili oy, imo ra nang una-una ato basahon ang Nehemias 15 bersikulo 15 kon ang Hudiyo ra may gihatagan sa balaod.
Mo na nga kinahanglan ta og lig-on nga pagsabot ni ining balaang kasulatan mga higala. Kay matod nimo Hudiyo na ang gihatagan sa balaod. Ang Nehemias 15 versikulo 15 nag-ingon, usara ang balaod nga inyong sundon ug tulumanon. Balaod kini nga walay katapusan. Ingon man sa mga dumuluong ug mga Hudiyo usara. Nya magbuhat kag laing balaod para nimo. Aw, imo na ng balaod dili na pabubuton sa Dios. Diba? Ona nga ang imong gipamatud-an nga gihinluan sa Dios, way mabasa gyud nga gihinluan ang baboy nga literal. Oh, kinsa ka nga apostolis mikaon og baboy. Oh, way mabasa nga dun apostolis ka og baboy. Gihinluan kita sa dugo ni Kristo. Ang tao may hinluan sumala sa Hebrewhanon 10 versikulo 10. Kay ang Job 14 versikulo 4, walay butang makapalimpyo ito sa hugaw nga butang. Ang baboy dili kay nahugawan na, kundi hugaw yun na siyang daan. Wala pang balaod, hugaw na na. Ano man, panahon sa Kang Noe, sa Genesis 2, Genesis City, versikulo 2, nagsugo ang Diyos, isakay ang mga hayop aron dili mapuo. Ang hugaw, usa lang kapares. Ang limpyo, 7 kapares. Wa kay balaod ana ha, hugaw na siyang daan. Una nga, ang iyang pabarog, wa ka pabarog. Salamat kayo, Mr. Monitor, sa tong timer. Sa tanan nga naman nagtanat-tanaw karon diri. Salamat. Okay, salamat. O katong natungog mga keksyonan ng iyang summary or conclusion. O kitang naminaw, kasabot yun ta, o kita na inugigo. Mga karoon na sa batong paminawan ng pikasabi ang negative, affirmative. Yes, affirmative side. Brother Jason C. Mantos, member of the Catholic Crusade Ministry. Timer start for 5 minutes. Okay, akong pasalamatan ang akong kaatbang kay sige sag ingon nga napili pero sige sag gibuyag sa moderator. Mao ba nay timailhan nga nakadaog? Unya, gigamit ni ang Kristohanong Katilingban nga si Cardinal Vidal daw. Nagamit-gamit sa Gripinsa nga wa nakabalo kinsay nagbugna. Nya ang ang imprimator iyang giingon nga mao ang tag-iya og nagbuhat sa libro. Unya, iyang gigamit ang Marcos kapitulo 7 bato. Nga si Kristo daw ang nagsulat karon pa ko ana nga kining theology ba. Theology nga pagtuon nga si Kristo nagsulat misleading. Gano man kay wa kay makita nga si Kristo nagsulat og gospel. Kay ang Marcos mao ang gospel ni Kristo nga sinulat diha sa balaang kasulatan. Wa pa ni kailag imprimator ning atong kaatbang kay ngano man ang imprimator tag-iya og nagbuhat na daw kuno. Unya kini ang makabanan nga nag cheer pa. Sumala silang council on diet and foods. Children are allowed to eat flesh meat, spices, butter, cheese. Moderator's time, ano? Wala na may objection. Nagdugang siya o nagdugang siya another pro. Do not create another pro. Nasa itong role. Continue na, continue. Don't need to add another pro. Padayon ta, ni kaon og baboy. Ilang council diet foods. Karon mga igala, gi-question na ang to siya. Kana bang buhat Jis pag-abot sa kining 15, hugaw pa paghihapon sumala sa gingon sa Ginoo, ingon niya yes. Diha pa lang daog na ta. Kay ang negatibo, dili gyud siya muuyon o mapamatuod gyud siya nga ang baboy hugaw gyud siya, dili gyud makita. Gipangitanan na to ganiha, kay magusto magyud siya og litra por litra nga kining ingon gyud ni Kristo or mga apostoles, gipangutan-an na to siya. Og literal nga babasa pod nga si Kristo nangingon nga bawal ipakaon ang baboy, ingon niya na mabasa. Og si Kristo ang nagsulat. Diha pa lang, kinahanglan magtuon yun siya og theological. No? O kinsa may nakadaog, kinsa may kining nag-claim karon nga nakadaog. O giunsa niya pagdaog. Nga makig-away pa yun sa moderator. So karon, bisag dili nako kining patasan, bisag dili taas ang time, nakita man gyud nato. O gigamit niya ang balaa kining Old Testament
nga ang mga Hudiyo daw ug mga Hintil pareha ra og kining balaod. Kung imong tanawon dili man na dietary law. Unsa man ang balaod? Sacrificial law pagtuon para magkabalo ka unsa na nga balaod. No, kay basiwa siya kabalo nga kanang numeros by 15 nga ang mga Hintil o mga dili o Hudiyo native o kining alien one law kana nga law kung ang usa ka tawo makasala mag-sacrificial offering tuni na siya. Kung sa diin gigamit niya ang Marcos 5:11 nga ingon niya nga ang mga Hintil daw og Hudiyo giingnan sa Dios nga hugaw gihapon ang baboy. Apan makita nimo ang mga Hudiyo ang giingnan niya na misleading na po. Nganong nagatubang-atubang man nga wa man katuon pag-ayo. Unsay mga bersikulo nga iyang gamiton o kinsa ang nagsulat niya na, kinsay author ana, kinsa po na ang iyang gigamit. No abi niya makapunto siya kay nagsuon-suon sa mga Hudiyo. Ang Hudiyo mga igala mga igsuon gibawalan yun. Pero pag-abot sa New Testament, pag-abot sa kining Kristohanon, ingon ang Dios, discontinued temp with purported animals. O ang tingog nag-ingon, pigs. Iyang gikundra ang Dios. Unta na pangutana nato kung ang Dios mag-ingon, imo bang kontrahon o dili? 10 seconds. Ingon dire, kita Peter kilit kitugutan sa Dios. Nabasa ang tima, napabatod na ng tima og wa nakabarog ang negatibo sa tima. Kay pagpangutana pa lang nagbunga-bunga og mangutana siya, magkalisod og pangutana timailhan nga dili gyud kadaog ang negatibo. So 35 seconds sa laman, so di na nako sayangon ang ako ang laway kay nakita naman ginato nga ang Biblia o ang atong tima na pamatud-an nagbarog ang simbahang Katoliko og di gyud mapildi sa Protestante. Dire lang ko to og may buta ka ng tanan. Okay, salamat kang giwig ang 20 seconds. Magkakaigsunan, daghang salamat sa maong first P o unang set sa atong religious debate, Catholic versus Adventist.